Ang kalangitan sa ibabaw ng Persian Gulf ay dumadagundong ngayon sa ugong ng mga makabagong eroplanong pandigma ng Estados Unidos habang ang buong rehiyon ay nasa bingit ng isang malawakang pagsabog na maaaring yumanig sa kaayusan ng buong mundo. Hindi na ito simpleng pagpapakitang gilas lamang ng puwersa o karaniwang pagsasanay militar. Ito ay ang tahasang pagpuwesto ng Washington sa isang estratehikong posisyon para sa posibleng pagsisimula ng direktang aksyong militar laban sa Tehran. Ang bawat sandali ay tila hinihiga ang mitya ng dinamita, kung saan ang anumang maling kalkulasyon ay magsisilbing hudyat ng digmaang matagal nang kinatatakutan ng internasyonal na komunidad. Ang dating mga banta sa diplomatikong lamesa ay napalitan na ng matatalim na maniobra ng mga barkong pandigma at ng nakabibinging katahimikan bago ang unos. Sa isang iglap, ang marupok na kapayapaan sa gitnang silangan ay tuluyan ng naglaho habang ang mga mayor na kapangyarihan ay nagpapalitan ng mga senyales na nagbabadya ng hindi maiiwasang sagupaan. Mula sa Washington patungo sa Tehran at umaabot hanggang sa Caracas at sa mga nagyayelong kapatagan ng Ukraine, ang mga magkakahiwalay na tensyon ay bigla ang nagdugtong-dugtong upang bumuo ng isang mapanganib na bagyo ng geopolitikal na tunggalian. Ang sentro ng bagyong ito ay ang Persian Gulf, kung saan ang diplomasya ay opisyal nang idineklara na patay at ang orasan ng digmaan ay nagsimula ng umandar. Ang pinakamabigat na indikasyon ng pagguho ng diplomatikong solusyon ay ang tuluyang pagsasara ng pinto ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang inaasahan sanang mga pag-uusap sa Muscat, Oman na tinatanaw ng marami bilang huling pag-asa upang mapigilan ang giyera ay naging abo bago pa man ito ganap na magsimula. Ayon sa mga ulat ng intelihensiya, ang Tehran ay nagtangkang baguhin ang mga parametro ng usapan sa huling sandali na nagnanais na limitahan lamang ang diskusyon sa isyung nukleyar at iwasan ang paksa tungkol sa kanilang mga proxy forces at missile programs. Para sa Washington, ito ay isang malinaw na pag-iwas sa pananagutan at isang taktika ng pagpapaliban. Ang tugon ng Estados Unidos ay agaran at walang pasubali. Walang silbi ang pakikipag-usap kung hindi nito sasaklawin ang kabuuan ng banta. Sa gitna ng diplomatikong pagkakasira na ito, nagpalabas ng isang matinding babala si Pangulong Donald Trump na nagpayanig sa pundasyon ng pamunuan sa Tehran. Sa isang pahayag na puno ng determinasyon, idineklara ng Pangulo na ang pasensya ng Amerika ay may hangganan at ang panahon ng pagpapaubaya sa mga agresibong hakbang ng Iran ay tapos na. Binigyang diin ng Washington na handa silang gamitin ang buong lakas ng kanilang sandatahang lakas upang siguraduhin na hindi kailanman magkakaroon ng kakayahang nukleyar ang rehimeng Iranian na maaaring gamitin upang takutin ang malayang daigdig. Ang retorikang ito ay hindi lamang salita. Ito ay sinabayan ng paggalaw ng mga puwersa na bihirang makita sa kasaysayan ng modernong digmaan. Bilang tugon sa tumitinding banta, ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos ay nagsagawa ng malawakang paglilipat ng mga kagamitang pandigma patungo sa Persian Gulf. Ang mga himpilan sa Alemanya, na nagsisilbing pangunahing sentro ng lohistika, ay naging abala sa loob ng 24 na oras bawat araw upang suportahan ang air bridge patungo sa gitnang silangan. Ang mga eroplanong pangkargo ay walang tigil sa paghahatid ng mga advanced air defense systems kabilang ang mga baterya ng THAAD at Patriot na sadyang idinisenyo upang harangin ang anumang ballistic missile na maaaring pakawalan ng Iran bilang ganti. Ang ganitong antas ng paghahanda ay nagpapahiwatig na ang Pentagon ay hindi na lamang naghahanda para sa deterrence o pagpigil, kundi naghahanda na ito para sa isang aktibong senaryo ng labanan. Ang sitwasyon sa karagatan ay lalo pang nagdagdag sa tensyon. Iniulat na ang Iran ay nagsagawa ng mga provokatibong aksyon sa pamamagitan ng pagtatangkang harangin at kumpiskahin ang mga barkong pangkomersyo na dumadaan sa mga estratehikong lagusan ng tubig. May mga insidente kung saan ang mga puwersang Iranian gamit ang maliliit na bangkang mabilis at mga drone ay nagtangkang sumampa sa mga barko, ngunit agad itong nasupil ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos na nagsisilbing escort. Ang ganitong uri ng gray zone warfare ay nagpapakita ng pagnanais ng Tehran na subukin ang hangganan ng pasensya ng Amerika nang hindi tumatawid sa buong digmaan, ngunit sa kasalukuyang klima, ang anumang maliit na insidente ay maaaring maging mitsa ng malaking sunog.
Isang partikular na insidente ang nagbigay diin sa panganib ng miskalkulasyon sa himpapawid. Isang drone ng Iran ang naiulat na lumipad ng mapanganib na malapit sa isang grupo ng mga barko ng Estados Unidos na nagdulot ng seryosong banta sa kaligtasan ng mga tauhan nito. Bilang tugon, isang F-35 stealth fighter ng Amerika ang napilitang kumilos at pabagsakin ang nasabing drone. Ang insidenteng ito ay isang malinaw na mensahe. Ang rules of engagement ay nagbago na at ang Estados Unidos ay hindi na mag-aatubiling magpaputok upang protektahan ang kanilang mga asset. Kasabay nito ang mga surveillance aircraft ng Amerika tulad ng MQ-4C Triton at P-8 Poseidon ay nagpapatuloy sa kanilang walang humpay na pagbabantay na umaabot hanggang sa katimugan ng Gulf of Oman sa paghahanap ng mga senyales ng aktibidad ng mga submarino ng Iran. Sa kabilang banda, ang bansang Israel ay tila handang-handa na para sa pinakamasalimuot na senaryo. Ang Tel Aviv ay nagpatawag ng mga agarang pagpupulong ng kanilang security cabinet, isang senyales na ang hukbong Israeli ay nasa pinakamataas na antas ng alerto. May mga ulat na nagpapahiwatig na ang Israel ay matagal nang nagtutulak para sa isang preemptive strike o paunang pag-atake laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran at hinihintay na lamang nila ang green light o pahintulot mula sa Washington. Para sa Israel, ang pagkakaroon ng Iran ng sandatang nuklear ay isang eksistensyal na banta na hindi nila maaaring payagan, anuman ang maging kapalit nito. Naniniwala ang maraming analista na kung mabibigo ang anumang natitirang diplomatikong pagsisikap, ang Israel ang maaaring unang kumalabit ng gatilyo na may suporta o basbas ng Estados Unidos. Ang reaksyon ng Moscow sa mga kaganapang ito ay nagpapakita ng lalim ng panganib sa rehiyon. Si Sergey Lavrov, ang veteranong ministro ng ugnayang panlabas ng Russia, ay nagbitiw ng isang seryosong babala na ang gitnang silangan ay mistulang isang powder keg o bariles ng pulbura na naghihintay na lamang ng isang maliit na kislap upang sumabog. Ayon sa kanya, ang isang direktang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi lamang magiging limitado sa dalawang bansa. Ito ay magdudulot ng isang chain reaction na wawasak sa katatagan ng buong rehiyon at magkakaroon ng marahas na epekto sa pandaigdigang supply ng enerhiya at ekonomiya. Bagamat nagpahayag ang Russia ng kahandaang mamagitan para sa kapayapaan, malinaw sa kanilang tono na inihahanda rin nila ang kanilang sarili para sa pinakamasamang posibilidad. Kinikilala ng Moscow ang Tehran bilang isang mahalagang kaalyado at ang pagbagsak o pag-atake sa Iran ay magkakaroon ng direktang implikasyon sa interes ng Russia sa gitnang Asya at sa kanilang sariling seguridad. Habang nakatuon ang mga mata ng mundo sa gitnang silangan, isang tahimik ngunit marahas na operasyon ang isinasagawa ng Estados Unidos sa kabilang panig ng mundo, partikular sa Latin America. Ito ay nagpapakita na ang estratehiya ng Washington ay hindi lamang nakatuon sa isang rehiyon, kundi isang malawakang full-court press laban sa mga bansang itinuturing nilang kalaban o banta sa kanilang interes. Sa Venezuela, ang presyur laban sa rehime ni Nicolas Maduro ay lalong humigpit sa pagkakadakip ng mga susing alyado ng diktador. Ang pinakamahalagang kaganapan sa second front na ito ay ang pagkakadakip kay Alex Saab, isang Colombian-Venezuelan na negosyante na itinuturing na financial architect o arkitekto ng pananalapi ng rehime ni Maduro. Si Saab ay matagal ng target ng mga ahensya ng Estados Unidos dahil sa kanyang papel sa pagtulong sa Venezuela na iwasan ang mga parusa at sa kanyang pagkakasangkot sa malawakang money laundering. Ang kanyang pagkakadakip kasama ang iba pang mga personalidad tulad ng media tycoon na si Raul Gorin ay isang matinding dagok sa sistema ng suporta ni Maduro. Ito ay nagpapadala ng mensahe na ang proteksyon ng rehimen ay unti-unti nang natutuklap at ang kamay ng batas ng Amerika ay mahaba at kayang umabot saan man. Ang operasyong ito ay hindi lamang basta pagpapatupad ng batas. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang putulin ang daloy ng pondo na bumubuhay sa mga rehimeng kontra-Amerikano. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga taong humahawak ng pera at lohistika ni Maduro, pinahihina ng Washington ang kakayahan ng Venezuela na magsilbing base ng operasyon para sa iba pang mga kalaban ng Amerika, kabilang na ang Iran at Russia na mayroong presensya sa rehiyon.
Ang mabilis na proseso ng extradition at ang kooperasyon ng mga lokal na puwersa ay nagpapakita na ang impluwensya ng Estados Unidos sa Latin America ay nananatiling malakas sa kabila ng mga hamon. Ang sitwasyon sa Venezuela ay nagsisilbing babala rin sa iba pang mga kaalyado ng Iran at Russia. Ipinapakita nito na habang ang Estados Unidos ay abala sa paghahanda para sa isang malaking konflikto sa gitnang silangan, hindi nito pinababayaan ang kanyang bakuran at patuloy itong kikilos upang neutralisahin ang anumang banta sa Western Hemisphere. Ang pag-aresto kay Saab at Gorin ay nagdulot ng takot at paranoia sa loob ng sirkulo ni Maduro na ngayon ay nag-iisip kung sino ang susunod na dadputin o kung sino sa kanilang hanay ang nagtatraidor upang iligtas ang sarili. Sa pangkalahatang pananaw, ang mga kaganapang ito mula sa paglipad ng mga bombers sa Persian Gulf hanggang sa mga pag-aresto sa Caracas ay bahagi ng iisang malaking larawan. Ito ay ang larawan ng isang mundong mabilis na nahahati sa magkatunggaling kampo kung saan ang diplomasya ay unti-unting napapalitan ng puwersa at ang mga lumang alituntunin ng internasyonal na relasyon ay muling sinusulat sa pamamagitan ng banta ng digmaan. Ang Estados Unidos ay tila nagpasya na harapin ang lahat ng kanyang mga hamon ng sabay-sabay sa isang mapanganib na sugal na maaaring magresulta sa pagpapatatag ng kanyang dominasyon o sa isang katastropikong pagkabigo. Ang pagkabigo ng negosasyon sa Oman ay hindi lamang isang simpleng diplomatikong aberya, ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata kung saan ang containment o pagpigil ay ang pangunahing estratehiya. Ngayon, tila lumilipat na ang mundo sa yugto ng confrontation o direktang komprontasyon. Ang bawat tangke na inililipat, bawat eroplanong lumilipad, at bawat babalang binibitawan ay naglalapit sa sangkatauhan sa isang point of no return. Ang tanong na lamang ngayon ay hindi kung tataas pa ang tensyon, kundi kung kailan at saan sasabog ang unang bala na magsisimula ng susunod na malaking digmaan ng ating henerasyon. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, tatalakayin natin sa susunod na bahagi ang isa pang kritikal na teatro ng digmaan, ang Europa, kung saan ang teknolohiya at cyber warfare ay naglalaro ng isang mahalagang papel sa pagbabago ng takbo ng labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Aalamin natin kung paano ang pagpasok ng pribadong sektor, partikular ang SpaceX at ang Starlink, ay nagbigay ng bagong dimensyon sa modernong digmaan at kung ano ang implikasyon ng huling round ng negosasyon sa Abu Dhabi para sa hinaharap ng Europa. Sa kabilang panig ng globo, habang ang gitnang silangan ay nagbabaga, ang digmaan sa silangang Europa ay pumasok sa isang bago at mas sopistikadong yugto. Hindi na lamang ito labanan ng bakal at pulbura, ito ay naging digmaan na rin ng algorithms at koneksyon. Ang pinakahuling kaganapan sa larangan ng teknolohiya ay nagdulot ng isang matinding dagok sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng koordinadong pag-atake na nagpapatunay na sa makabagong panahon, ang pagkawala ng internet ay kasing lupit ng pagkawala ng bala. Ang sentro ng bagong tunggalian na ito ay ang kontrobersyal ngunit kritikal na sistema ng komunikasyon na Starlink na pag-aari ng SpaceX. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga unit ng militar ng Russia ay iligal na gumagamit ng mga terminal ng Starlink sa mga nasasakupang teritoryo ng Ukraine upang mapunan ang kakulangan ng kanilang sariling sistema ng komunikasyon. Ang teknolohiyang ito ang nagsilbing mata at tainga ng kanilang mga commander na nagbibigay daan sa kanila na makita ang galaw ng kalaban sa real-time at makapagpadala ng utos sa kanilang mga drone at artilerya ng mabilis at tumpak. Subalit, sa isang iglap, ang bentaheng ito ay naglaho. Ayon sa mga ulat mula sa mismong mga eksperto at komentarista ng militar ng Russia tulad ni Kirill Fedorov, ang SpaceX ay nagpatupad ng isang malawakang pag-shutdown o pagpapahinto ng serbisyo sa mga terminal na ginagamit ng mga puwersang Ruso. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pamahalaan ng Ukraine na nagbigay ng isang whitelist o listahan ng mga autorisadong aparato. Ang resulta ay isang biglaang digital blackout para sa mga tropang Ruso sa frontlines. Ang epekto ay inilarawan bilang pagbabalik sa panahon ng bato sa aspeto ng komunikasyon. Ang mga drone na dating nagsisilbing mata sa himpapawid ay biglang nabulag, ang mga tangke ay nawalan ng ugnayan sa kanilang headquarters at ang koordinasyon ng mga pag-atake ay naging halos imposible.
Ang insidenteng ito ay naglalahad ng isang estratehikong kahinaan ng mga makabagong hukbo, ang labis na pagdepende sa teknolohiyang komersyal na kontrolado ng mga pribadong kumpanya. Ipinapakita nito na ang kill switch ay isang totoong sandata sa modernong digmaan. Para sa Russia, ang pagkawala ng Starlink ay hindi lamang isang abala kundi isang taktikal na kalamidad na nagdulot ng pansamantalang paralysis sa kanilang command and control structure. Sa kabilang banda, ito ay isang malaking tagumpay para sa Ukraine sa larangan ng electronic warfare na nagpapakita na ang impormasyon at access sa data ay kasing halaga ng anumang tangke o misil. Habang ang teknolohikal na digmaan ay umiinit, ang diplomatikong larangan naman ay nagpakita ng isang bihirang senyales ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa Abu Dhabi, ang kabisera ng United Arab Emirates, naganap ang isang serye ng negosasyon sa pagitan ng mga delegasyon ng Russia at Ukraine sa ilalim ng maingat na pagmamasid ng mga kinatawan ng Estados Unidos. Ang mga pag-uusap na ito, na inilarawan bilang konstruktibo at detalyado, ay nagbunga ng isang kasunduan para sa palitan ng mga bihag, isang hakbang na hindi nasaksihan sa loob ng halos 5 buwan. Ang kasunduan ay kinabibilangan ng pagpapalaya sa 314 na individual na hinati sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay isang makabuluhang pag-unlad sa aspetong humanitarian, lalo na't libu-libong pamilya ang matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang matagumpay na palitan ay nagpapatunay na sa kabila ng tindi ng labanan, mayroon pa ring maliit na puwang para sa diplomasya, lalo na kung mayroong mga neutral na tagapamagitan tulad ng UAE na handang magsilbing tulay. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay may kasamang mapait na katotohanan. Ang negosasyon sa Abu Dhabi ay naganap sa anino ng isang malawakang kampanya ng pambobomba ng Russia laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Isang araw lamang bago ang pag-uusap, naglunsad ang Moscow ng isa sa pinakamalaking serye ng airstrikes na naglalayong lumpuhin ang supply ng kuryente at init ng Ukraine sa gitna ng taglamig. Ang kontradiksyon na ito ang pakikipag-usap tungkol sa kapayapaan, habang nagpapatuloy ang walang habas na pag-atake ay nagpapakita ng klasikong estratehiya ng Russia, ang paggamit ng puwersa militar upang palakasin ang kanilang posisyon sa negosasyon. Para sa maraming analista, ang sabay na pag-atake at pakikipag-usap ay nagpapahiwatig na ang Russia ay hindi pa handang sumuko sa kanilang mga layunin sa digmaan. Ang pagpayag sa palitan ng bihag ay maaaring tingnan bilang isang taktikal na konsesyon upang mapanatili ang imahe ng pagiging bukas sa diplomasya, habang ang patuloy na pambobomba ay naglalayong basagin ang moral ng populasyon ng Ukraine. Ang dual-track approach na ito ay naglalagay sa Kyiv at sa mga kaalyado nito sa isang mahirap na posisyon. Kailangan nilang tanggapin ang anumang makataong tagumpay habang nananatiling handa para sa patuloy na eskalasyon ng karahasan. Ang sitwasyon ay lalong nagiging komplikado dahil sa mga ulat na ang negosasyon ay sumasaklaw din sa mga mas malalalim na isyu tulad ng seguridad sa hinaharap ng rehiyon at ang posibleng katayuan ng mga pinag-aagawang teritoryo. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon kung ano ang eksaktong napag-usapan maliban sa palitan ng bihag, ang presensya ng matataas na opisyal mula sa parehong panig ay nagpapahiwatig na mayroong seryosong pagtatangka na hanapin ang isang balangkas para sa pagtatapos ng gulo. Subalit hanggat ang mga bomba ay patuloy na nahuhulog at ang tiwala sa pagitan ng dalawang panig ay nananatiling wala, ang anumang kasunduan ay mananatiling marupok at madaling masira. Ang pagsasama-sama ng mga kaganapang ito, ang krisis sa Persian Gulf, ang mga pag-aresto sa Venezuela, ang cyber warfare sa Ukraine, at ang limitadong diplomasya sa UAE ay bumubuo ng isang nakababahala ngunit malinaw na larawan ng kasalukuyang pandaigdigang kaayusan. Tayo ay nasa isang panahon ng interconnected conflict kung saan ang isang pangyayari sa isang bahagi ng mundo ay mayroong agarang epekto sa iba. Ang kakayahan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito na pamahalaan ang maraming krisis ng sabay-sabay ay sinusubok ng husto. Para sa mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas, ang mga aral mula sa mga kaganapang ito ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Una, ipinapakita nito ang panganib ng pagiging masyadong dependent sa iisang pinagkukunan ng seguridad o teknolohiya. Ang karanasan ng Russia sa Starlink ay nagpapatunay na ang modernong digmaan ay nangangailangan ng sariling kakayahan sa komunikasyon at cyber defense.
Pangalawa, ang sitwasyon sa gitnang silangan ay nagpapaalala sa atin kung gaano kabilis maaaring magbago ang presyo ng langis at enerhiya kapag naapektuhan ang mga kritikal na choke points tulad ng Strait of Hormuz. Ang anumang gulo doon ay direktang tatama sa bulsa ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at transportasyon. Higit sa lahat, ang kabuuang sitwasyon ay nagpapakita na ang rules-based international order o ang kaayusang nakabatay sa batas na naging pundasyon ng kapayapaan sa loob ng mahabang panahon ay nasa ilalim ng matinding banta. Ang paggamit ng puwersa upang baguhin ang mga hangganan, ang pagmamanipula ng teknolohiya, at ang paggamit ng enerhiya bilang sandata ay nagiging new normal. Sa ganitong kapaligiran, ang neutralidad at maingat na diplomasya ay hindi na lamang mga opsyon kundi mga pangunahing pangangailangan para sa kaligtasan ng mga maliliit na bansa. Sa huli, ang mundo ay naglalakbay sa isang madilim na lagusan na walang tiyak na dulo. Ang mga susunod na linggo at buwan ang magtatakda kung ang mga kasalukuyang tensyon ay huhupa sa pamamagitan ng mahusay na diplomasya o kung ito ay sasabog sa isang mas malawak na sunog na lalamon sa buong mundo. Ang tanging sigurado ay ito: ang panahon ng strategic ambiguity o kalabuan ay tapos na. Ang mga linya ay iginuhit na at ang bawat bansa ay kailangang maghanda para sa mga alon ng pagbabago na paparating. Ang kasaysayan ay muling isinusulat sa harap ng ating mga mata at ang tinta na ginagamit ay pinaghalong langis, data at dugo.